Hiniling na ng Department of Justice sa abogado ni Senator Bato de la Rosa na ilantad ang eksaktong kinaroroonan ng senador. Tiniyak din ng DOJ na makakansela na ang lisensya ng mga baril ng senador na itinuturing nyo ngayong armed and dangerous. At live nga mula sa Maynila, may express report si Camille Samonte. Camille, ano ba bang mga sinabi ng DOJ? Nikki, gustong ipa-revoke o bawiin ng Department of Justice yung lisensya ng mga baril na ibinigay kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan ay matapos sabihin ng NBI na maituturing na armed and dangerous ang senador na nagtatago ngayon para iwasan ang ICC warrant. Sa isang press briefing, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na dapat ay kahapon pa ni-revoke ng PNP ang lisensya ng senador. Ang pagkakaroon daw ng lisensya at pagmamayari ng baril ay isang pribilehiyo at pwede itong bawiin ng gobyerno. Napag-alaman din daw ng DOJ na marami umanong baril ang nakarehistro kay De La Rosa. Kakausapin daw ni Vida si PNP Chief General Jose Melencio Nartates tungkol dito. Nagpadala rin ng DOJ ng request letter sa abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc. Ito ay para hilingin na magbigay ng impormasyon na kanyang nalalaman tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kliyente. Giit ni Vida, hindi pwedeng gamitin ni Bondoc ang client-lawyer privilege sa sitwasyong ito dahil kailangan ng gobyerno ang kanyang kooperasyon para maisilbi ang ICC warrant. Narito ang paliwanag ni Secretary Vida. The client lawyer privilege doesn't excuse him from committing crimes like concealing offenders, misleading authorities, or delaying legal processes. Nikki, naglabas din ng sabina ang DOJ sa Senate Secretary para ibigay sa kanila yung mga dokumento at records na nakuha nito kaugnay ng investigasyon na ginagawa sa nangyaring barilan sa loob ng Senado. Hinihingi rin ng DOJ yung inventory ng mga barel at explosives na pagmamay-ari ng Senado at issuance documents sa mga opisyal at empleyado nito. Nikki. Pero Camille, kasama rin ba si Senator Robin Padilla sa ipatatawag nga ng DOJ? Kasi di ba una nang sinabi ng NBI na person of interest si Padilla dito nga sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. Yes, Nikki, tinanungan natin yan kanina kay Secretary Vida. Pero sa ngayon, hindi pa ipapatawag si Senator Padilla pero pinag-aaralan daw ng panel of prosecutors ng DOJ yung mga naging pahayag ni Padilla sa media para malaman kung mayroon nga ba siyang pananagutan sa pagtakas ni De La Rosa sa protective custody ng Senado. Giit pa ni Vida, mismong si Padilla na rin naman daw yung umamin sa kanyang mga ginawa. At kung matatandaan nga, Nikki, sa nakita sa CCTV na pagmamay-ari ni Padilla yung sasakyang ginamit ni Senator Bato palabas ng Senado. Pero giit ni Padilla, nakisabay lang sa kanya ang senador. Pero bukas naman daw ang DOJ kung gusto ni Padilla na magpaliwanag. Nikki. Camille, may reaksyon na rin ba si Attorney Jimmy Bondoc dito nga sa hiling ng DOJ sa kanya na sabihin kung nasaan si Senator Bato? Nikki, sa isang statement, sinabi ni Attorney Bondoc na oras na ma-receive niya itong request letter mula sa DOJ ay susundin niya ito at handa raw siyang sagutin yung mga katanungan ng ahensya. Pero iginiit niya na wala siyang nalalaman maging yung isa pang legal counsel ni Senator Bato na si Attorney Israelito Torreon tungkol sa lokasyon o kung saan nananatili ngayon yung kanilang kliyente. Tiniyak din ni Bondoc sa gobyerno na hindi maituturing na armed and dangerous ang senador. Mataas daw ang respeto niya kay Secretary Vida at ang ahensya at patuloy daw silang makikipagtulungan sa gobyerno tungkol sa isyong ito. Balik sa iyo, Nikki. Yan ang Express Report ni Camille Samonte, live mula sa Maynila. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.